Bigo! I love you! Love you, pare! Bigo! Bigo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping 3-month rule. Ano nga ba ang kahulugan ng 3-month rule? Ang hirap naman banggitin ng 3-month rule. Arte-arte naman kasi ni Biboy. Oo, hindi ito yung palugit sa utang mo, ha. Ito yung pagdating sa usaping relasyon. Nagtapos, halimbawa nag-break kayo ng January. So magbibilang ka ng 3 buwan bago ka raw ulit jumowa. 'Di ba? Ito yung kautusan kung saan ay dinidiktahan tayo na magmamahal ka lang ulit or pwede ka lang pumasok ulit sa panibagong relasyon kapag lumipas na ang 3 buwan. Ano ba naman 'yan? Ang tagal naman ng 3 buwan. Well, hindi ko alam yung basis, no? Hindi ko rin alam yung background kung bakit 3 buwan. Maaaring, hindi ko sure kung ito ba yung masasabi nating sapat na panahon para ang tao ay totally nang naka-move on. We'll never know, di ba? Hindi ko sure kasi iba-iba naman tayo ng proseso. Iba-iba naman tayo ng coping mechanism pagdating sa pag-move on, di ba? So, hindi ko alam kung saan ito hango. Pero marami ang naniniwala at gumagawa ng konseptong ito, no? So, ngayon yung tanong natin, gaano nga ba ito ka-epektibo? At gaano nga ba ito katotoo? 'Di ba? Ikaw ba, naniniwala ka ba dito or maniniwala ka ba dito? For example, mag-break kayo ngayon ng jowa mong kayakap mo ngayon sa mga oras na to. After ba 3 months, doon ka lang ulit magjojowa? 'Di ba? Hindi ko alam, bahala ka sa buhay mo. Pero ikaw, naniniwala ka ba sa konseptong to? Or mas naniniwala ka na may kanya-kanya tayong timeline kung kailan magiging okay at magmamahal ulit? Ako, para sa akin, just being realistic, no? Mas okay ako dun sa option 2, yung naniniwala ako na may kanya-kanya tayong timeline sa buhay. Naniniwala ako na meron tayong iba-ibang paraan kung paano maging okay at kung kailan magmamahal ulit, 'di ba? Hindi tayo pwedeng diktahan ng panahon. Hindi natin alam kung ano yung eksaktong magiging palugit para maging okay na tayong pumasok ulit sa isang relasyon, 'di ba? Hindi natin alam. So, ikaw, alam mo, Bibi, para sa ibang tao out there, maaaring nag-work yung ganon, no? Maaaring sa iba naman, ang coping mechanism nila is magmahal ulit agad ng iba para mas mabilis silang makalimot. O hindi naman kaya baka sakali or baka naman talaga ready na ulit sila. Hindi natin alam again. 'Di ba kasi for some, ginagawa nila, nasaktan ako, nakipag-break siya sa akin, o hindi naman kaya naghiwalay kami, palitan ko nga ng bago nang makamove on na agad ako. Diba? May mga ganyang klase ng tao, no? So, iba-iba. At dito natin mapapatunayan na ang lahat ng experience or nararanasan natin sa buhay ay subjective and personal, diba? Iba-iba talaga. Naaayon ito sa ating preference, sa ating kagustuhan, sa ating standards, at sa personal nating mga karanasan. Minsan lang talaga, nadadala tayo sa mga, alam mo yun, sa pressure, na kung paano ka ba dapat makiayon sa utos ng lipunan. 'Di ba? Kahit na yung lipunan lang naman ang gumagawa ng mga ganitong rules, ganitong kautosan, parang minsan yung pa nga yung nagpapahirap sa atin. Mas gumugulo sa mga desisyon natin. Na kahit pa alam mo sa sarili mo yung dapat mong gawin at nararamdaman mo, para bang dinitiktahan ka ng ibang tao na hindi dapat ganyan, dapat ganito. So yun yung nagiging challenge sa atin. Which is my point nga naman, 'di ba? Na if you're ready to commit again, kung handa na ulit yung puso mo na magmahal muli, then go for it. Why wait for 3 months? Bakit mo hihintayin yung eksaktong 3 buwan para lang hindi ka masabihan ng walang konsiderasyon sa dati mong karelasyon? Bakit pa? Tapos na yung meron kayo, 'di ba? Although,
It works the other way around. Para naman sa mga hindi pa ulit ready magmahal, di ba? Kasi posibleng sasabihin ng iba, uy, lagpas 3 months na, lagpas 3 buwan na, pwede na. Eh what if hindi pa naman talaga siya ready? What if ayaw niya pa talaga ulit magmahal? What if stuck pa rin siya dun sa taong minsan niyang nakarelasyon? Nasa iyo ba yung desisyon? Nasa 3-month rule ba yung desisyon? Kung kailan siya magmamahal ulit? Dun niya ba iaayon talaga? So, bottom line ng ating usapan ngayong gabi, do not put too much pressure sa sarili mo when it comes to love. Pagdating sa pagmamahal, ang pag-ibig dapat ay smooth and calm na nararamdaman yan. Walang sino man ang pwedeng mag-utos sa'yo kung kailan ka pwedeng magmahal ulit at kung kailan ka hindi pwedeng magmahal pa. Dumarating at nawawala yan sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Sa mga pagkakataong hindi natin ginugusto. Kasi nga misteryoso ang pag-ibig. Kaya at the end of the day, tayo pa rin ang nakakaalam. Puso at puso pa rin natin yung makakaramdam kung kailan ba tayo handa na ulit magmahal. Kaya sana makaiwas kayo sa break-up yan. Mas okay sigurong iwasan ng break-up para hindi na kailangan yung 3-month rule na yan. At ang tanging 3 buwan na lang na may experience mo ay ang 3-month maternity leave. Yeah. Nabuntis bigla, no? Mas okay na yan. At least, di ba, after 3 months, meron kang baby, meron kang anak. Kesa naman yung after 3 months, meron kang bagong baby, tawang ka naman. Siya mga yes friend, 3 oras na bibi tayo mga ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang bibi niya sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong tanggal limotang problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, Bibi. Mwah, mwah.